Welcome sa Philippine Weather Trivia. Para sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Patuloy pong nagpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa kanlurang bahagi nito. At meron tayong binabantayang hindi lang isa, hindi dalawa, kundi tatlong bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin na natin itong walang bilang, itong napakalayo sa ating PAR. Ito po ay isang tropical depression na around 3,000 kilometers ang layo dito sa eastern section ng Mindanao, at yan po ay nandito pa lamang sa Tropical Cyclone Information Domain ng Pag-asa. Kaya walang bilang dahil ito po ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility, pero yan po ay kikilos paitaas patungo dito sa kanto ng ating PAR, at yan po ay walang magiging direktang epekto sa atin, at napakalayo rin po nito para magpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Pero ito pong dalawang bagyo na mas malapit, puntahan natin yan dahil yan po ang nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. So narito po yan, at kung mapapansin nyo, itong satellite image natin is makalat yung ating mga kaulapan, ay medyo buhaghag dahil nga itong dalawang bagyo na ito ay isang tropical depression lamang o nasa mababang kategorya ng mga bagyo. Yung isa po na nasa labas ng PAR ay kagabi yan naging bagyo, at ito po ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility at hindi po yan mabibigyan ng local name. Ito po ay kikilos papunta dyan sa may area ng Hong Kong, at kung mapapansin nyo, buhaghag nga at wasak-wasak yung kanyang mga kaulapan. Parte pa rin yan ng ating habagat o southwest monsoon. So nagkakaroon na tayo ng inflow ng hangin patungo dyan, at ito nga ang bagyong Neneng. Kahapon naman ang alas 2 yan naging bagyo, at hindi rin natin ito inaasahang tatama sa lupa. Nandito na po yan sa silang bahagi ng extreme northern Luzon, nasa itaas na bahagi ng ating bansa, at papunta dito sa direksyon ng southern Japan at Taiwan. At bagamat hindi nga natin inaasahang tumama sa lupa, ito po ay humihila o nagpapalakas ng habagat o southwest monsoon na siya pong nagpapaulan sa ating bansa. So yan po yung mga indirect effect ng mga bagyo na ito. Pero yung kanyang center winds, di rin ganun kalakas, at hindi po natin inaasahang tatama sa lupa. Pero mag-ingat pa rin tayo dahil may kalakasan yung ating hangin ng habagat, at lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorm. Silipin naman natin yan ngayon. Dito sa ating satellite image, makikita nyo, kahapon, sumili pa yung ating araw dito sa Metro Manila. So, nangyayari talaga yan kapag panahon ng habagat. Gaya ng binabanggit natin dati, nabubuo yung mga kaulapan dito, pumupunta sa atin at nabubuo muli. So, para siyang conveyor belt, may mga gaps po yan o yung tinatawag natin breaks sa cloudiness. At kagabi nga is, kahapon hanggang gabi is bumalik ulit yung ating mga pagulan. Nung umaga, nung wala pang mga pagulan sa Metro Manila, is nakakonsentrate dito sa Mindoro. Diyan po nagpabahayan, at sa area ng Cavite at Batangas. Hindi lang umabot dito sa taas na bahagi ng Batangas, yan nga sa Metro Manila. Pero ngayon, bumabalik po yan, at kung papansin niyo itong ating satellite image, malaking bahagi po ng Metro Manila, including ang mga karatig lugar nito, ay nagpapatuloy ang mga pagulan dulot ng habagat. So, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, ilang bahagi ng Quezon, Mindoro, ayan, nabawasan yung ating mga pagulan kumpara kahapon pero maulan pa rin po tayo sa Mindoro, Oriental at Occidental, Romblon at ilang bahagi ng Mimaropa. At nag-extend pa yan dito sa may area ng Antique, ang isla dyan sa may Panay. So Western Visayas na po yan, pero mostly dito sa Zambales at Bataan, may kalakasan pa rin yung ating mga pagulan. Bulacan nga, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, possible din yung ating mga kalat-kalat na pagulan. La Union, yan, meron pa rin tayong mga pagulan dyan, Pangasinan, although sumisilip na po yung ating araw dyan sa mga ilang areas na yan, at Ilocos Sur, hindi pa po tapos yung ating habagat. Minsan nagpapakita yung ating araw dyan, pero ngayon nga is concentrated sa ibaba ng Northern Luzon yung ating mga pagulan. May mga pagulan pa rin tayo dito sa mga kabundukan ng Cordillera, including Abra and Benguet at Baguio City. Samantalang, ito mga kapatid, silipin natin to. So, sa mga viewers natin, nung nakaraang reels natin about El Nino, kalahati, yung mas maraming, yung mga nakatira sa Luzon is hindi naniniwalang may El Nino. Pero yung mga nandito sa Visayas at Mindanao ay naniniwalang may El Nino dahil, ayan, may kainitan po ng panahon natin dyan at kakaunti o halos wala po tayong mga pag-ulan dyan. Kung dito siyam-siyam sa Metro Manila at mga area sa Luzon ng mga pag-ulan, siyam-siyam din po na mainit ang panahon natin dito sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. So, yung ating El Nino po, ang epekto po niyan ay enhanced habagat dahil nga naglalakasan o may mga dumadang bagyo sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero ang kabuuan nating pag-ulan is kakaunti pa rin po. Doon natin titingnan yan, average
sa buong taon na aktibo yung ating El Nino. Hindi po yan lagay ng panahon sa inyong barangay, hindi po yan lagay ng panahon sa inyong bahay. Ito po ay klima. So, kahit maulan ngayon, panahon po ng tag-ulan ngayon, pwede pa rin po magbaha, pwede pa rin po tayong magkaroon ng enhanced habagat. Pero kung susumahin natin yung ating mga pag-ulan sa buong taon, lalong-lalo na sa susunod na taon, mas mababa sa normal yung ating mga pag-ulan. Magkakaroon tayo ng kakulangan ng tubig. At ramdam po yan sa buong bahagi ng ating bansa. Dito po sa areas ng Visayas at Mindanao. So kabuuan po ang tinitingnan natin dito, hindi lang po sa isang lugar o sa isang rehiyon. So active pa rin po yung ating El Nino at lumalakas po yan. Kalagayan po yan ng karagatan, hindi po kalagayan ng panahon sa inyong lugar. At ito nga, nagpapatuloy pa rin yung ating mga pag-ulan dahil sa habagat o southwest monsoon. Ngayon, silipin natin yung pagtaya ng pag-asa para dyan. So narito po ang heavy rainfall advisory. Again, dalawa po yan, advisory at warning. Yung warning natin, ugaliin natin i-check yan sa pag-asa dahil every 3 hours po nagbabago yan or doon sa kanilang panahon up. Ito po yung ating mga pag-ulan na naitala for the past 3 hours at magpapatuloy pa sa susunod na 3 oras. So ngayon, nasa red warning ang Metro Manila at ang ilang bahagi at ang mga karatig lugar nito, Cavite at Batangas. So, yan po yung ating warning. Mamaya silipin natin yan at ugaliin nating makibalita sa inyong local LGU dahil meron tayong kaakibat na aksyon. Depende po sa lugar ninyo at kung paano sila mag-react dun sa mga pag-ulan. Pero ito po yung heavy rainfall advisory ng pag-asa. 24-hour, ito po ay forecast at pagtaya. Hindi po real-time data kumpara ng ating mga warnings. At base dito, posible pa rin yung ating mga heavy at intense o yung halos walang tigil na pag-ulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, including Occidental Mindoro. At posible rin yung ating mga katamtaman at kung minsan may kalakasang pag-ulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Dito nga sa Abra, Benguet, including Baguio City, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, including Metro Manila, Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Laguna at itong Oriental Mindoro. Again, yung mga areas na walang kulay, ang natitirang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at Central Luzon, ang mga kabundukan sa Cordillera, maula pa rin yung panahon natin dyan. At posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm. At base nga dito sa heavy rainfall warning advisory ng pag-asa at dun po sa mga sagot na nagtatanong kailan po titigil yung ating mga pag-ulan. Again, yung ating habagat ay mananatiling aktibo. Always present in the next few days. Nagpa-fluctuate lamang po yan. Humihina, lumalakas, depende po sa sitwasyon ng ating atmosphere. At bukas nga, sa darating na Thursday hanggang sa papasok na weekend, makikitaan po natin yan ng paghina. At meron pa rin tayong mga pag-ulan dito sa western section ng Northern at Central Luzon, pero sa Metro Manila, yan, naging kulay gray na yung ibang parts ng Central Luzon at ang Calabarzon area. Ibig sabihin po dyan, atras ang epekto ng habagat, mababawasan yung ating mga pag-ulan, may mga pagkakataong sisilip na yung ating araw, pero mataas pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan. Posible pa rin yung ating mga pag-ulan at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Pero generally, mababawasan po yung ating mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Pero ngayong araw na ito, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. So narito nga ang heavy rainfall warning ng pag-asa. Again, every 3 hours po ito nagbabago. Depende po sa natatanggap nating pag-ulan at mga posible pang matanggap nating pag-ulan. Ito po ay nakabase sa mga weather station na nakokolekta yung mga pag-ulan natin at sa mga weather radar na kung saan nakikita yung mga posibleng papalapit pang mga kaulapan. At dito nga, nasa red yung ating warning. Dito po sa areas ng Bataan, kasama na po dyan ang Metro Manila, ilang bahagi ng Zambales, kasama dyan ang Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Yung kalurang bahagi nito. Orange naman tayo dito sa ilang bahagi ng Zambales. Yung itaas na bahagi nito, ilang bahagi ng Bulacan, kasama na po dyan ang Rizal, Pampanga, yung itaas na bahagi nito, Cavite, yung nasa eastern side, maging dito sa Laguna at Batangas. Yellow naman po tayo dito sa Nueva Ecija, kasama po dyan ang Rizal, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, at ilang areas po ng Laguna. At maging dito po sa ilang bahagi rin ng Batangas. So ito po ay nag-update every 3 hours at galing po natin i-check ito sa Regional Services Division ng inyong lugar. Meron din tayong ganito sa Northern Luzon, PRSD naman para sa mga areas ng Baguio City, La Union, Pangasinan at yung mga ibang areas dyan gaya ng Abra. So depende po sa region nyo, machi-check nyo po ito. At yan, meron tayong action dyan, ibig sabihin ng red, take action dahil posible na po dyan yung mga malawakang pagbaha, flash floods and landslides, especially sa mga bubundok na lugar. Ganun din po sa orange, may mga pagbaha na po tayo dyan. Although yung yellow,
ibig sabihin po niyan is sumihina yung ating mga pagulan, pero since tuloy-tuloy yung ating mga pagulan itong nakarang araw pa, sensitive po tayo sa reaksyon kapag meron tayong mga biglang buhos ng mga pagulan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. So yun na nga, meron tayong inaasahang bahagyang paghina ng habagat sa mga susunod na araw, pero mananatili po itong aktibo. Kaya kailangan pa rin po natin mag-ingat sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon, particularly dito po sa Luzon, sa kanlurang bahagi nito. At yun na nga, nahahati ang ating bansa sa maulang panahon dito sa Luzon at may kainitang panahon. Mag-ingat din po tayo dyan sa areas ng Visayas at Mindanao dahil may kataasan po yung ating heat index dyan. Parehas po yung epekto ng ating El Nino, enhanced habagat, at sa kabuuan, kakulangan ng tubig. Kapag pinagsama-sama natin yung ating mga pagulan, sa buong taon na aktibo yung ating El Nino, meron po tayong kakulangan sa tubig ulan. Kaya paghandaan din po natin yan. Mas mararamdaman pa ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon, lalong-lalo na sa tag-init ng 2027. Balikan natin itong habagat at ang mga bagyo na kapalibot sa ating bansa bukas. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.